Hi mga Zisicorn! So for today's video, tayo ay pupunta sa rentahan or bilihan ng mga gowns along GMA Cavite. So comment down below guys if meron din kayong alam kasi naghahanap talaga kami ng damit or dadamitin namin for my sister's birthday. So, ay birthday, wedding, ano. So gusto lang namin along GMA Cavite or Cavite lang siya or Tagaytay since dun lang yung venue para mas mabilis din namin siyang ibalik kasi wala kaming balak bumili. Gusto lang namin mag-rent. Kasi pag bumili kami, walang pagtataguan tapos masisira lang dito sa bahay kasi nakatambak lang. So, para less na din yung isipin, mas prefer na lang namin yung rent. So, ayun na nga, nandito na kami sa Jessa's Gown. Sobrang gaganda ng mga gowns nila dito, B. As in, parang nasa heaven ka kung ikaw ay babae. Parang, ay, ang ganda-ganda ko. Mafe-feel mo talaga yung ganong vibes pag nandito ka sa Jessa's Gown. Ang daming bagay sa'yo and meron din sila talagang nakalaan for plus size since plus size kami. Kaso nga lang, yung plus size naman nila ng mga designs ay hindi aangkop doon sa team na hinahanap namin. Ang peg kasi nung wedding is forest greens na palette. So, more of moss green, mage, mage tuloy. Ano to, ML? Sage, beige, and white. So, yun yung mga hinahanap naming kulay. Pero syempre, hindi ako mag-white kasi hindi naman ako yung ikakasal. Anyways, located lang sila malapit sa Petron, dito sa may GMA Cavite, doon sa may malapit sa bilihan ng gold. So, pag nakita mo yung bilihan ng gold, sa taas lang yung Jessa's Gown. Yung rent naman nila is nagre-range to 2,000 pesos to 6,000 pesos. More of pang wedding shop, pang debut, meron din pang lalaki, pang bata. At syempre pang babae. Mga pang sagala, meron din sila. So, meron din pang ballroom. So, meron din silang salon sa side kung saan pwede ka na din mag-prep for your day or kung ano man yung event mo that day. And at least, 'di ba, meron ka ng option. So, ito yung sinukat ng mother ko. Perfect sana siya, Mi. Ang ganda-ganda sana niya. Kaso, guys, hindi masaro. Ang lakas niya maka-princess dito. Kaso, girl, hindi talaga siya masara. So, this is the final look. Kung mapapansin nyo din, yung boobs niya, medyo sobrang taas, no? Ang sinasabi doon ni ate, kasi hindi nga siya maibaba, kaya hindi siya maganda tignan kasi tingnan mo parang sobrang taas ng boobs niya. So, it's a no for us. Ito mga sisi corn, ang ganda nito as in. Kaso hindi ko siya sinukat kasi parang feeling ko overdress siya para sa wedding kasi nga garden wedding yun. So, ang pangit naman kung parang magbo-ball gown ka, 'di ba? So, hindi siya angkop sa team. So, ito naman yung pangalawang sinukat ni mother. So, hindi din nagkasya sa braso as you can see. Pero nagandahan ako sa kanya kaya sinukat ko din siya later. Pero mamaya makikita niya kung gaano ako kaganda. So, this is the final outfit. Iba-blur ko muna guys kasi wala nang excitement kapag nakita nyo na siya. Pero super ganda naman niya. In fairness, hindi halata yun siyan. And ang maganda dito sa Jessa's Gown, sila talaga yung gumagawa ng mga gowns. So, hindi siya binibili kung saan. Dahil hindi nagkasya kay mother yung last niyang sinuot na gown. So, sinukat ko siya. And maganda naman siya sa akin in fairness. Kaso parang hindi ko pa nafe-feel itong gown na to. Kasi parang kitang-kita yung chan ko. Pero in fairness, ang ganda ng headdress bagay siya. Ang lakas maka-princess. Kaso syempre, hindi naman ako pwede maging sobrang ganda sa wedding ng ate ko kasi baka matalbogan ko siya. Charong! So habang hinihintay namin siya na magbihis dahil medyo malaki yung gown na napili niya, pero hindi pa ito yung final. And iba-blur ko muna kasi syempre wala na yung excitement kapag nakita nyo na siya. So magpapatugtog muna ako sa background music natin ng pang-wedding na song. Kakasal ka na. Ayan, pumiyok. Anyways, hindi ko alam kung alam niyo yung kantang 'to, pero ikakasal ka na, iiwan mo ako na nag-iisa. Oh my gosh! Ikakasal ka na, iiwan na akong nag-iisa. Okay, direct cut. Very timing yung kanta ni Jessa Saragosa, no? Kasi nandito kami ngayon sa Jessa's Gown. Na nga, for the explore ang person, dahil natutuwa siya dun sa stabilizer natin, dahil sumusunod sa kanyang movement, yung camera. So, ayan o, di ba? Thank you so much talaga, Tita Che. Sobrang ganda talaga nito, DJI. I don't know kung ano yung model, pero I super duper love it. Halata naman sa video na hindi lang ako yung nagugustuhan, di ba? O, talagang seryoso siya sa paggamit. O, di ba?
Tapos ayun, tinry din namin siya sa malayuan kung susunod nga talaga siya sa movement ko. And yes, sumusunod siya guys. Ayun o. So kahit ilagay ko na lang sa isang tabi yung camera ko. Tapos paikot-ikot ako habang may ginagawa. Susunod siya sa akin. So I super duper love it. Magagamit ko talaga to sa mga vlog-vlog ko. Pala yung second niyang sinukat. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Papakita ko siya sa inyo kasi hindi niya naman to kukunin. Pero parang hindi siya masyadong angkop for a garden wedding. 'Di ba? Parang sasali sa Santa Cruzan si ate girl. So, meron din sila dito guys na panglalaki, tapos terno na. Tapos ang mura lang nung rent nila nasa 2,500 to 3,000 lang yung mga panlalaki. Meron din sila for Filipiniana na team or ano bang tawag doon, basta Barot Saya, parang gano'n. Meron din silang gano'ng team. So, super ganda nung mga gowns dito. Tapos, pwede pa nilang i-customize yun for you. Like, kunyari, mataba yung gagamit, pwede nilang lakihan or sobrang payat naman yung gagamit, pwede nilang sikipan. Magdadagdag ka lang ng additional fee na nasa mga 700 or 500 pesos. Pero 'di ba, not bad para at least maging fit na fit sa'yo yung gown and maganda ka sa picture. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. Sana meron kayong masuggest pa sa amin kung saan kami pwedeng mag-rent ng gown along GMA Cavite or Tagaytay lang. See you guys on my next videos. Bye-bye mga ante!